Kalat kasi yung video na si Sara Duterte na kuno ay kung um, sa kanya daw na guess ay sa tingin niya nga si Kibuloy daw ay nasa langit na. Kabaliwan talaga na itong mga diehard lahat po ng naging miyembro at sumasanib sa mga diehard. At syempre nga, naging taga-suporta kay Kibuloy. Naging iba yung takbo ng pag-iisip. Siguro naman ay pansin niya ng mga nakararaming kababayan natin, lalo na po yung mga nag-iisip talaga ng tama. Kakaiba, no? Naging weird ang kanilang kaisipan. Bakit kaya ganon? Mantakin mo ay, 'di ba? Tatanungin ka ng media kung ano daw sa tingin mo, nasaan daw ba si Kibuloy? Nasa langit daw. Tanungin ka kung sino ang author ng book or editor ng libro, ang sagot mo ay yung taong nagtanong, tapos magbibiro ka sa hearing ng ganong-ganon. Biro na ang intensyon mo ay mang-insulto, mang-asar, 'di ba? Ganon ang klase ng mga taong gusto niyo maging leader. Diyos ko naman, wala tayong pag-asa kung ganon. Wala talaga po tayong pag-asa. Sa mga botante dyan, magiging kawawa talaga yung inyong mga anak. Dahil kung ganyan pa rin ang mangyayari, at mukhang etong si Sara pa rin ang gusto ng taong bayan, kawawa po talaga kayo. Okay. Sabi nga dito, people nowadays do not defend what is right. Ito po ang sistema ng mga diehard. Lalo na po yung mga leaders nila. At lalo na po yung iba pa na nakadikit sa mga Duterte nga. Katulad ni Harry Roque, katulad ni Bato de la Rosa, Robin Padilla, they never defend what is right. Ang mas nakakatakot dito, minsan hindi na nila alam kung ano yung tama. Dahil, yun nga, ang nakikita na lang sa kanilang mga idolo ay puro tama. Kahit alam nila na mali na, tama na lang. Bumabaliktad. Binabaliktad na ang kaisipan. They defend who they like and benefit from. Yun naman ang nangyayari talaga sa mga ito. Mahirap ka nang paniwalaan, Fiona, lalo't ang usapin sa Diyos mong si Kibuloy, mapanlin lang ka. Yan, ito kasing si Sara Duterte ay sentro na naman ang usapin dahil nga kay Kibuloy. Umattend kay Kibuloy o doon sa pagtitipon ng KOJC members. Kung ano mang pagtitipon yan, at feeling talaga ay napakataas niya. Feeling talaga niya, yun na yung buong mundo, yung compound na yon. Anyway, makikita natin yan. Pakaway-kaway. At tipong napakabait. Sarap upakan, diba? Tapos pagdating sa budget hearing, ang bastos. Okay? Naniniwala si Vice President Sara Duterte na matagal nang wala sa Davao City si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Wala na daw sa Davao City. Hindi naman malayong isipin ng taong bayan na talagang may kinalaman po kayo kung nasaan si Kibuloy. So dapat nga sa puntong ito, katulad nung huling sinabi nung ama niya na alam daw niya kung nasaan nga si Kibuloy, pero secret. O di ba? Sana gamitin yan laban dito sa mga ito na kahit papano, talagang pwede silang madamay sa puntong ito kung ano mang pwedeng ikaso dito sa mga ito. Sa gitna ito ng mahigit 1 linggo ng operasyon ng Philippine National Police sa loob ng KOJC compound para isilbi ang arrest warrant laban kay Kibuloy. Ang totoo niyan, parang nag-i-enjoy pa nga itong kampo ni Sara Duterte, ni Digong, na naandyan yung mga kapulisan. Kasi ginagamit nila yan na pangalap ng simpatya sa taong bayan. Binabaliktad kasi kadalasan ng istorya ang totoong nangyayari dyan na kung ang mga mapang-abuso ay yung mga kapulisan. So meron na naman silang ipagsisigawan. Abusado ang gobyernong ito ni Marcos Jr. Labanan ang abusadong gobyerno na ito. Bumabalik na tayo sa diktaturya, bumabalik na tayo sa martial law at kung ano-ano pa. Kasi nga naman, hindi naman masyadong umobra yung ipabagsak or pabagsakin ang bangag na administrasyong ito ni Marcos Jr. Ang labo kasi, hindi talaga umobra eh. So eto, mukhang ginagamit or etong issue na ito ng KOJC, mukhang mas natutuwa pa yung mga yan na naandyan yung mga kapulisan. Sa totoo lang Good luck.